Magandang araw po sa lahat. At narito ang magiging lagay ng panahon para sa buong magdamag at sa mga susunod pang mga araw. Magandang araw, narito ang latest update natin sa Typhoon Hana at yung habagat na sa kasalukuyan nga ay nagpapaulan hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi maging sa mga karatig lalawigan dito nga sa Northern and Central Zone at ilang bahagi ng Southern Luzon. So unahin muna natin yung typhoon na si Hana. Ang typhoon na si Hana ay nasa bahaging karagatan pa rin dito at wala pa rin nakikitang direktang epekto sa namang bahagi ng ating bansa. Kanina alas 10 ng umaga, si Hana ay tinatayang nasa layong 785 kilometers ang layo, east-northeast ng Itbay at Batanes. Taglay ni Hana ang lakas ng hangin na umabot hanggang 120 kilometers per hour malapit sa gitna nito. Yung pagbugso naman aabot hanggang 150 kilometers per hour. Sa ngayon ay kumikilos ito pakanluran or westward sa bilis naman na 20 kilometers per hour. So dahil dito, makikita natin na napakalayo pa ng bagyong si Hana, bagamat makapalang kumpol na kaulapan na dala nito, ay wala pa rin nakataas na warning signal sa anumang bahagi ng ating bansa at wala pa itong direktang epekto sa mga oras nito sa anumang bahagi ng ating bansa. Sa pinaka-latest forecast track natin hinggil nga sa magiging pagkilos ng bagyong si Hana sa susunod na 2 hanggang 3 araw. So kanina alas 8 ng umaga, ito yung tinatayang location ng sentro ni Hana. At bukas na umaga, Sabado, makikita natin malayo pa rin sa kalupaan ng ating bansa sa layong 455 kilometers northeast ng Itbay at Batanes. Bagamat nasa loob ng PAR, malayo pa rin sa kalupaan ng ating bansa. Sa darating naman na linggo ng umaga, makikita natin halos nasa northern boundary na ng ating area of responsibility o sa layo naman na 490 kilometers north ng Itbay at Batanes. At sa darating naman na Lunes ng umaga, makikita nga natin na halos nandito na siya sa area ng southeastern part ng China. Sa layong 805 kilometers northwest ng extreme northern Luzon or nasa vicinity ng Fujian, China. So makikita po natin dito sa ating forecast track, maging yung area of probability, yung parang apa na picture ng ating forecast track, ay hindi tatama sa anumang bahagi ng ating bansa. So patuloy pa rin tayong magmamonitor. Every 6 hours, magpapalabas tayo ng tinatawag nating Tropical Cyclone Bulletin. Dahil nga sa tinatayang forecast track or pagkilos nito sa susunod na 2 hanggang 3 araw, ano nga ba inaasahan natin in terms of paulan? Dahil malayo ito sa kalupaan ng ating bansa ngayon at maging sa susunod na 2 hanggang 3 araw, wala tayong inaasang epekto nito in terms of heavy rainfall sa anumang bahagi ng ating bansa or malalakas na hangin na dala ni Hana ay hindi mararamdaman sa anumang bahagi ng ating bansa. At dahil dito, wala rin inaasang epekto sa magiging pag-alon mga karagatan sa ating bansa ang pagkilos ng bagyong si Hana sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Subalit, hindi lamang si Hana yung minomonitor natin. Kung makikita natin sa ating latest satellite imagery, bukod sa bagyong si Hana, may 2 pang bagyo na nasa loob ng ating area of responsibility. Yung typhoon na si Saula, yung dating bagyong si Goring, at ito ang severe tropical storm na may international name na Kirogi. So bagamat malayo yung 3 bagyo sa kalupaan ng ating bansa, mapapansin natin yung kumpul na kaulapan, patuloy na pinag-iibayaw ang habagat or southwest monsoon. Mapapansin natin, makapalang kaulapan na umiiral dito nga sa Luzon at maging sa ilang bahagi ng Western Visayas. So para mas ma-visualize natin paano ba napag-iibayaw ng isang bagyo yung habagat, makikita natin dito sa simulation ng surface wind sa susunod na 5 araw, Ito yung bagyong si Saula, yung dating Goring, tinatayang pagkilos. Ito naman yung bagyong si Hana, na sa ngayon nasa loob nating air responsibility. At mapapansin natin yung inaasang hangin na iiral sa ating bansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw ay magmumula pa rin sa timog kanluran. Patuloy ang pagpapaibayan ng habagat nitong 2 weather system na to, bukod pa dun sa severe tropical storm dito nga sa may bandang karagatang Pasipiko.